I wish that heaven had visiting hours, so I could just show up and bring the news that she's getting older. And I wish that you met her. The things that you learned from me, I got them all from you. Can I just stay a while and we'll put all the world to rights? The little ones will grow and I'll still drink your favorite wine. And soon they're going to close, but I'll see you another day. So much has changed since you've been away. I wish that heaven had visiting hours, so I could just swing by and ask your advice. What would you do in my situation? I haven't a clue how I'd even raise them. What would you do? 'Cause you always do what's right. And we just took a while until my worries disappear. I'll tell you that I'm scared of turning out a failure. You'd say, remember that the answer's in the love that we create. So much has changed since you've been away. I wish that heaven had visiting hours, and I would ask them if I could take you home. But I know what they'd say, that it's for the best. So I will live life the way you taught me and make it on my own. I will close the door, but I will open up my heart. And everyone I love will know exactly who you are. 'Cause this is not goodbye, it is just till we meet again. So much has changed since you've been
maraming karanasan at maraming pangyayari sa kanyang buhay na nalaman ko naman, lalo na yan, ay nung magkumandar na makasay sa bawat pagkatilang sunod. Hulyo 4, taong 2005, tumawag sa akin ng ipak ko, si Umi. Sabi niya, Kuya, pinapahan ng kata ko. Ang oras hindi ko naiwasang mag-isip na masama. Pinakalma ko lang ang sarili ko, pero ramdam ko na may hindi magandang nangyari sa akin. And your dreams they need Tukan ko pong makating agad, pero pagdating ko rin, wala na siya. rules they keep breaking, and the future is fake. When the stars won't shine anymore. Kaya yung pagiging lang sa pool, kasama nila ako. Kaya napakalungkot para sa akin. Ang bigyan ng pagkawala para kung naisip tunay na hanapin ng pamangkin ko ng mahal ko yan. Hindi ko lang kung hulog ng iba. Si Hindi po ay mabait yan. Kaya lang kung minsan paglasing, gawin ang dalawa. Pero pag hindi naman sila sa kumpait niyan, kaya epekto rin yan eh. Hindi, saan ka man naroon? Hindi ka maayos sa aking bulita. Mahal kita. Pinalaman ko sa bigyan ng pagkawala. Pero ngayon, alam ko, wala ka nang mararamdaman ng sakit. Alam ka na. Nagkita-kita na kayo ng akin. Hanggang sa asawa ko nakita mo na sa lobby ka. Ito na lang at sana kung ano man ang nagawa mo kasalanan ng buhay ka, patawarin ka ni Lord at pagsama niya sa kanyang maluwalhain ka kahit mabuhay ka. Magandang gabi po sa inyo. Ako si Ate Mirin ay nasa Maynila. Tuloy pong si Kuya ay nagpapacheck up or malalala na sa ospital. Lagi po ako kasama. Ayon po sa uling sandali ng pag-alis niya. Ako pa rin po ang kasama niya doon sa kaya lang ang daya na kasi pinauwi muna niya kami bago siya umalis. No, but parang sakay ko na din po siya in a sense. Kasi lagi po ako kasama nila. Ang lagi ko nga po sinasabi, I'm your oldest daughter. Which is, nagtatawa po siya. At yun nga po, lagi po siya tumatawa pag sinasabi kong siya ang paborito kong bayaw. Kasi alam po niya na nag-iisa naman daw siyang bayaw. So, alam ko po, Sa Wilmandin, nakikipag-inuman kung saan doon. Tatawag po yung biyana namin. Ipasusundo yan sa akin. Kahit anong oras. Matanghali, maaga, magabi. Susunduin ko po yan. Iuwi ko po sa kanila. Pipilitin ko po gagawa ng paraan na makatulog. Kahit po abayan ko na. Yun po, kaya sabi ko, pag yan po yung last, ang nagagawa ko sa iyo, Kuya, hindi ko nagagawa sa asawa ko ang manugso at sunduin, iuwi sa amin paglasing. Dahil pag tinawagan po ako ng biyanan, ako naman po minsan ay masunurin din, kaya po siya aking sinusundo. So, yun po. magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po yung bunsong anak po ni Eliponso.
or mas kilalang putok. Opo. Siya, tunay nga po palang tunay nga po palang masakit yung malalang magulang. Masakit, mahirap po. Pero alam ko naman pong kung nasan man po si Papa masaya na po siya. Lalo na nakikita po tayong lahat dito. Baon-baon ko na lang po yung mga masasayang memories namin together. Hindi ko nga rin po malilimutan yung hinahanap po niya sa akin yung belt niya. Kasi yung belt po na yun, hirapan po kami noon. Ginawa po niya, yung post ko po sa FB, yung picture ko po, doon po siya nag-comment. Hinahanap po niya sa akin, Abby, asa na naman yung belt ko? So lahat po na nakakita ko, nag-reply sa akin, nag-PM sa akin na, Papa, huy na, yung belt mo, ibalik mo na. Si Papa po kasi, ulan nga po na sabi ni Tita, wala naman pong perfect na pamilya, kumbaga po. Pero, hanggang huli pang pinaramdam na na. Babawin ko siya sa akin. Hindi po kasi siya showing tao, kumbaga. Ang ano po niya sa akin, lagi po niya ako binibiro. Kumbaga po yung kulitan, kinukulit niya po ako lagi. Inaasar niya ako po lagi na, yung binti mo. Pwede lang pang tapon ng magkay. Tapos magbabawa po ako ng hagdan. Lagi po nilolong yung binti ko, laki-laki daw po. Yun po yung mamimiss ko sa kanya. Yung gawin po niya na papakita ng love po sa amin. Yung ganun po. Sa pang-aasar, pagbibiro. Yun po. Mahal po namin na si Papa. At hanggang sa huli po, ayaw po muna kami kapahirapan. Kami pa din po yung inisip na hanggang huli. Yun lang. Thank you. Ng mahal sa buhay ay hindi dapat nagpapasalamat sa mga taong nakikiramay sa kanila. We can't think of the right way to express it, but please know, we appreciate each and every one of you who came and paid their respect to our beloved brother. Sobra pong nakakagaan ng loob na maramdaman namin ang pagmamahal nyo sa aming namayapang kapatid na si LD. When we were young, like any other siblings, we fought, we laughed, we played, we cried. We did not always show the love for each other, but as we grow older, we learn to appreciate more of each other. We have created many happy memories that will stay forever in our hearts. It's a love shared by our family and will never fade away. Now it's time for us to say goodbye, brother, until we meet again. May you rest in eternal peace together with our beloved tatay, nanay, kuya, and all our loved ones. We will forever miss you. From Tulopia and Abileda family.
Sa lahat na nagmamahal sa asawa ko na narito ngayong gabi, nagpapasalamat po ako. Alam ko na napakarami niyang kaibigan. Kung minsan ako lang nagagalit, pag halimbawa may pupuntahan siya na sasabihin, birthday yan, sabi ko mag-iinom ka lang. Yun yung mga, hindi namin yung mga pinagkakasunduan. Hindi naman perfecto sa isang mag-asawa na perfecto siya, perfecto ako. May pagkakamali din ako, may pagkakamali siya. Pero sa loob ng 38 years na aming pagsasama, sa loob ng 30 years na aming pagsasama, dito pumunta kami sa London, nagkaroon kami ng mas matinding banding sa isa't isa. Kasama ang aking apo, kasama ang aking anak. Ang ikinaano ko lang sa kanya, hindi niya sinabi ang totoo or may nararamdaman siya, pero lagi naman namin siya pinapacheck up doon. Ang sabi lang niya, samahan mo ako pag-uwi, ihatid ko ako, at ikaw na lang ang babalik. Kaya nagtataka ako, bakit gano'n lagi ang sinasabi niya. Tapos doon sa nakita ko sa mga chat niya doon sa kanya mga kapatid na maraming salamat sa iyo ate na napasaya mo ako sa pagbabakasyon ko dyan sa London. Tapos si Merna yung pinakang pet niya na gusto niya pagmamanasyal kami kasama si Merna. Kaya nagpapasalamat ako sa pamilya ng Abilelas, kay Kuya Eddie, kay Ate Allen, kay Bilen, at saka kay Marina. Yun ang hindi niya malilimutan. Habang namamasyal kami sa Big Ben, doon sa may London Bridge, tinanong ni Ate Allen, bakit ka umiiyak bro? Nasabi niya naiiyak lang din daw siya sa kaligayahan kasi hindi lahat ng tao ay makakapunta doon. Kaya isang lesson din sa amin ang pagpunta namin doon, napalapit kami sa isa't isa, lalo sa kanyang mga kapatid. At nito nga nakauwi na siya sa Pilipinas, nagtataka ako kung bakit ako yung gusto niya laging kasama, hindi yung katulad nung na pagdadating, pupunta siya sa pupunta muna ako doon at ganon-ganon. Ako ang inaano niya, sasabihin niya, tayo na, magbayad na tayo ng kuryente, tayo na, bumili na tayo ng gamot. Samantalang noon, ng mga nakaraang hindi niya ako niyayaya at hindi siya sumasama sa akin sa Manila. Last Tuesday, lumuwas kami, masaya pa siya. Hindi siya umiinom ng kape, pero inubos niya yung kape ko nung bumili kami ng kape sa Tim Hortons. Sabi niya, masarap pala ito, hindi mo ako binibili. Pero tataka ako dun sa mga kinigilos niya. Tapos nung umuwi na kami, mga 12:30 na madaling araw, nung tanghali, tinawag niya si Abi. Naririnig ko yun, nasa taas ako. Ang sabi niya, Abi, ayusin mo nga itong cellphone, kukunin mo yung maganda kong picture at may lalagyan ako. Wala naman sa akin. Akala ko, gano'n lang, mahilig talaga siya mag-picture. Pero, hindi ko alam yan na pala yung huling pagpapalit niya ng profile pic. Kaya, masakit para sa akin, lalo na ngayong gabi ito, na magpaalam sa kanya. Kaya hindi, bantayan mo kami ng mga anak ko, ng apo ko, at hindi ka namin makakalimutan. Mahal ka namin. Yun lang po. Amin Diyos sa buhay, nagpapasalamat po kami sa iyo. Alam ko po ang kalungkutan ng mayroong puso, hindi lang sa waso, sa pagkawala ng kanyang sa